Ito. Ipi-play ko para marinig ni Chris Ulo. Ito na. Play mo nga, Boss Mike. Saan na yun? Yan na. Sa inyo lahat, mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian, at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Enrique Yap. Nako, yung magkapatid na Yap, di ba? Grabe to si Representative Eric. Hindi mo lang nahiya sa mga tulpo, no? Oo. Hindi mo lang nahiya kala Erwin Tulpo, no? Alam mo yan, Tol. Alam mo yan si Eric Yap. Di ba si Saldico ngayon? Si Eric Yap yung dating, Saldico. Siya yun. Siya talaga yung nagmando dyan. Siya yung nagmamanipula ng budget. Siya talaga yung dating Saldico. Siya yung Saldico dati. Ngayon si Saldico na. Kaya ang laki na nakulimbat yan. Best friend niya pa si Pulong. Kaya tumagos yung 3 taon na 51 billion in total. Grabe, no? Totoo pala yung sinasabi dati ni Senador Manny Pacquiao, ano? Yun. Nadali mo. Pero walang ginawa si Digong noon. Walang ginawa sila Greco. Wala. Sa totoo lang, si Digong talaga ang pinaka naging worst na presidente sa Pilipinas. Ngayon ko lang talaga napagtanto na si Digong talaga isipin mo nung mangyayari ang war on drugs tapos nagkaroon ng extrajudicial killing. Ang diskaya pala 2016 nagsimula ang war on drugs sa extrajudicial killing, libo-libo na mamatay, di ba 2016? Tapos nangyayari pala yun. Ang diskaya naman nagpapayaman. Naalala nyo ba Boss Mike, baka ma-search mo yung video. Di ba sabi mayroong isang commercial yan na si Digong mabuladas ito, mabenta yung commercial niya bago magpasko. Di ba sabi niya? Yung mga korap na politiko, ito na huling Merry Christmas niyo. Yun na nga. Kaya lang nga, bro. Wala nangyari. Wala. Kaya nga lang nga, ito na nga, si Manny Pacquiao na nagbunyag, si Manny Pacquiao pa napasama. Ganun kasi ang style nun kay Duterte. Kung sino yung magbubunyag, siya pang mapapasama talaga. Kasi natatapakan yung negosyo nila Itong sindikato ng ng mga kulto ni Duterte. Alam mo, Boss Mike, ito may sasabihin ako Merong isa tayong kasamahan kakilalang vlogger. Nagpunta dun sa bahay ni Manny Pacquiao sa Forbes. Hanggang ngayon yung video niya nasa gallery. Hindi ko sabihin sinong vlogger, napanood ko na. Napanood ko na yung personal. Hindi lang nila nilalabas. Alam mo ba doon sa video na yun, galit na galit si Manny Pacquiao kay Digong? Oo. Bakit? Galit na galit. Hindi lang nila nilalabas yung video. Doon mismo sa bahay. Grabe, no? Hindi lang nila nilalabas yung video. Kaya nga sa dami nga ng katiwaliang ginawa ni Digong Kita mo yung yung pinagtanggol niya noon, magnetic lifter na may lamang droga, na ang sangkot yung anak niya. Tapos bigla-bigla nagpa-press con, wala namang laman yan. Bakit butas? 'Di ba? Matapos ang ilang araw, sasabihin mo walang laman. Saan ka naman nakakita ng ganun? May nakita nga, 'di ba? 6 billion halaga ng shabu. Ang pinalusot nila sa custom mismo. Ganun katindi, ganun na kasila walang yana. Ganun na sila tawag diyan? Brutal. Diyan na mismo sa custom dinadaan yung mga illegal. Tapos ito pa, madagdag ko lang. Di ba pilit nilang sinasangkot si PBBM sa flood control? Na siya naman na nagpapaimbestiga. Mayroon bang taong magpapaimbestiga na sa isang kaso na kasama ka doon? Di ba? Ngayon, si Digong, nag-expose noong 2022 na may corruption sa DPWH.
Wala namang ginawang grupo katulad ng ICI na ginawa ni PBBM. Wala naman nakulong. Yung Senate niya, yung Congress niya, wala rin nag-imbestiga. Di dapat ang talagang pwedeng sangkot dito, si Digong. Oo, siya talaga. Kasi nag-expose siya pero wala siyang ginawang pag-iimbestiga. Hindi katulad ni Pangulong Bongbong, magmula sa may zona, talagang sineryoso. Hanggang sa nakarating na tayo rito sa sitwasyong ito, hanggang sa nagre-report si PBBM. So, pero, hindi ka ba nagtataka? Bakit itong mga ilan na mga politiko galit na galit sa kanya at gusto ng pababain, pabagsakin? Kasi nga, ang nangyayari, wala kasing ang nangyari kasi rito, sa pag-imbis ng ICI sa flood control project, iba't ibang grupo na, iba't ibang paniniwala, iba't ibang partido. Pero pagdating sa ginawang panggagata sa DPWH, doon nagkakasundo. Walang kulay ito Pwedeng ka-admin ni PBBM, Paladigong, pwedeng may taga-Kakampik, may taga-Dilaw. Wala, halo-halo Tama yun. Alam mo, etong corruption ng DPWH, tabagit mo, Tol. Dahil nga yan dito kay nakita natin, di ba? Kita mo yung PGC boy, lalo na yan si Bernardo. Di ba? Yan ang pinaka yung pinaka magiging marker mo na etong korupsyon ay umabot kay Duterte dahil kay Duterte yan. Lahat yan. Bernardo Isipin mo si Mark Villar. 2016. Isipin mo kaka-appoint pa lang ni Digong bilang presidente. Ay kakapanalo lang ni Digong ng presidente. Inappoint niya. Kauna-unahan niyang inappoint si Mark Villar Oo nga. Na sekretary ng isang ahensya ng gobyerno sa DPW, si Mark Villar. Pati yan si District Engineer Alcantara. Lahat yan nagsilbi sa ilalim ni Digong. Si Villar na ganun yun Yan talaga simula sa administrasyon niya. Nagsimula ang lahat. Tsaka yan, Boss Mike, Tol, yung administrasyon ni Digong, dyan lang nauso yung joint venture.